Saan nga ba nasusukat ang tunay na diwa ng pagmamahalan? Ito ang ating aalamin sa kwento ni Casey na ipinahiya at ininsulto ang janitor na maniligaw nito. Ako nga pala si Jov at welcome sa Jovmar PH. Kung bago ka pa lang sa channel na to ay hinika at kitang mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para naman maging updated ka sa mga video na i-upload ko. At pagpasensyaan nyo na po kung medyo natagalan na hindi tayo nakapag-upload ng mga inspiring stories dahil medyo busy po ako sa aking academics. Maraming salamat pa rin po sa pagsubaybay nyo sa ating channel. Maganda, kaakit-akit, nakakahumaling ang mukha. Ito ang mga katagang unang naiisip ng mga tao tuwing masisilayan nila ang malaanghel na kagandahan at alindog ni Casey. Maamo muka na tila ba isang anghel na nahulog mula sa langit. Sadya talagang nakakahalina ang angking kagandahan ni Casey. Sosyal ang datingan, mayaman ang pananalita, kilos at pananamit. Ngunit umiiwas siya sa mga taong mga mahihirap at tanging mga sosyal lang na kagaya niya ang nais nitong kasama at kasalamuha. Maraming kalalakihan ang nagnanais na maging kasintahan ng dalaga. Subalit sadyang pihika nito pagdating sa mga lalaki. Gusto kasi ni Casey ng isang mayaman na lalaki at hindi isang hamak na mahirap lamang ang kanyang magiging kasintahan. Sa opisina na pinagtatrabahuan rin ni Casey ay madaming lalaki na rin ang sumubok na siya ay ligawan. Ngunit ni isa sa kanila ay walang nagtagumpay na makamit ang kanyang matamis na oo. Lahat sila ay kanyang minamaliit at iniinsulto dahil sila ay hamak lamang na regular na empleyado. Subalit meron isang bukod tanging lalaki ang hindi natitinag sa kasungitan at kabastusan ni Casey at siya ay si Ralph, ang janitor sa kanilang opisina. Bagamat gwapo at maitsura, ito naman ay hamak lamang na tagalinis at utusan, kaya labis na lamang ang pagkairita ni Casey sa kanya sa tuwing ito ay kanyang nakikita. Kamusta ho, Miss Casey? Magandang araw ho. Ito pong bulaklak para sa inyo. Wika ni Ralph noong dumating si Casey na kanina pa na inaabangan ng pobreng binata. Sabay na inabot ang regalo nito sa magandang dalaga. Hoy Ralph, hindi ko talaga maintindihan kung saan ka kumukuha ng kakapalan ng mukha mo. Hindi ka ba nakakaintindi na ayaw ko sa hampas lupang kagaya mo? Pasigaw na sabi ni Casey kay Ralph. Sabay kuha sa bulaklak na hawak ni Ralph. Ito lang ba ang kaya mong ibigay sa akin? Walang kwentang bulaklak? Painsultong sabi ni Casey. Sabay nitong sinira at ikinalat ang bulaklak sa sahig at ibinato sa mukha ni Ralph. O ayan, linisan mo yung basurang galing sa iyo. Isa kang hampas lupa. Nang gagalaiting sambit ni Casey kay Ralph, sabay na umalis ito. Hindi napigilan ni Ralph ang biglaang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. Dahil sa labis na pangmamaliit at pangiinsultong inabot nito kay Casey. Subalit sa kabila ng lahat ay pinili pa rin ni Ralph na huwag sumuko at ipagpatuloy pa rin ang kanyang malinis na intensyon kay Casey. Hindi rin maipaliwanag ni Ralph ang kanyang nararamdaman, ngunit alam nito sa kanyang sarili na kung gaano niya kamahal ang masungit at mapanglait na si Casey. Laging sumasama si Casey sa mga gimmick ng mga sosyal niyang kaibigan. Sa pagbabakasakali nitong makakilala ng mayamang lalaki na pwede nitong maging kasintahan. Ngunit sa kabila ng kanyang maladyosang kagandahan ay ni isa walang naging seryoso kay Casey. Marahil ay dahil na rin sa kanyang pangit na pag-uugali, kaya naman ganda at katawan lang ang habol sa kanya ng mga nakikilala niyang mayayaman na lalaki. Si Ralph lamang ang bukod tanging mayroong malinis na intensyon kay Casey. Subalit isa lamang itong hamak na janitor. Kaya naman wala talaga itong pag-asa kay Casey. Isang araw ay mag-isang nagtungo sa cafeteria si Casey upang bumili ng kanyang pagkain. Nag-order na ito ng mga mamahaling pagkain. Ngunit wala siyang mahanap na bakanting mesa. Nakita siya ni Ralph at agad nitong nilapitan si Casey. Miss Casey, doon ka na lang ho umupo sa mesa ko. Sa bagay ay mag-isa lang naman ako doon. Wala ka na pong mapwestuhan na mesa dito. Medyo nahihiya pang sambit ni Ralph. Walang ibang pagpipilian si Casey sa oras na iyon. Kaya naman napilitan itong pumunta na lamang sa mesa kung saan kumakain si Ralph. Labis naman ang tuwang naramdaman ni Ralph ng oras na iyon.
dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay makakasabay na nitong kumain ang babaeng bukod tangi niyang mahal at matagal nang pinapangarap at inaasam-asam na makasama habang buhay. Subalit tila ba isang dilobyo ang mangyayari sa pobreng janitor sa oras na iyon. Nako naman Ralph, ang baho naman ng pagkain mo. Yan na ba ang pinagmamalaki mo sa akin? Hindi ka na nahiya na magbaon ng tuyo. Tapos ang lakas pa ng loob mong ligawan ang isang katulad ko. Sobrang kadiri mo naman. Malakas na wika ni Casey. Sinadya ni Casey na ipahiya ang pobreng janitor upang tumigil na ito sa pangungulit sa kanya. Sinabuyan ni Casey ng tubig sa mukha si Ralph at sabay na sinabihan ito. Ayan Ralph, para naman magising ka sa katotohanan. Pagalit pang wika ni Casey. Agad nitong pinatake out na lamang ang kanyang pagkain at dali-daling umalis dahil nawala na siya ng gana pang kumain. Samantalang si Ralph naman ay hindi mapakali sa matinding pagpapahiya at panliliit sa kanya mula sa babaeng labis niyang minahal. Matapos ang tagpong iyon ay labis na nagtaka ang lahat dahil iyon na rin ang huling araw na nakita nila si Ralph. Kinabukasan ay mayroon ng bagong tagalinis sa kanilang opisina. Salamat naman at hindi ko na makikita ang hampas lupa na lalaki na yon. Kailangan ko pa pala siyang ipahiya para lamang tumigil sa pangungulit. Sambit ni Casey sa kanyang sarili. Hindi nagtagal ay nagkaroon na rin sa wakas ng mayaman na kasintahan si Casey na nakilala niya sa isang bar. Manager ito sa isang malaking kumpanya. Kaya naman sobrang saya ni Casey na ipagmalaki ito sa lahat ang kanyang mayamang kasintahan. Di nagtagal ay nagpakasal na si Casey at ang kanyang mayamang kasintahan. Ngunit makalipas ng ilang buwan ay nawala ng trabaho ang asawa ni Casey dahil sa pagnanakaw ng pera sa kanilang kumpanya. Biglang naghirap si Casey sa pinansyal. Unti-unting naubos ang ari-arian nito kasama na ang kanilang bahay at sasakyan. Dahil hindi na nila itong kayang bayaran sapagkat hiram lang sa bangko ng mag-asawa ang pera na kanilang ginamit. Isang araw, habang nag-aantay ng masasakyang taxi si Casey at ang kanyang asawa ay mayroong isang magara at mamahaling sasakyan ang huminto sa kanilang harapan. Bumaba sa kotse ang isang gwapo at disenteng lalaki. Sir, magandang araw ho. Bakit ho kayo nandito? Sana o ay mapatawad ninyo ako sa kasalanan na ginawa ko sa kumpanya nyo at sobrang pinagsisihan ko po ang lahat ng iyon. Naiiyak na nagmamakaawa na sambit ng asawa ni Casey sa lalaki. Samantalang si Casey ay napatulala sa kanyang nasaksihan. Hindi ito inaasahan na sira pala ang lalaking nasa loob kanina ng mamahaling sasakyan. Magandang araw, ito ba yung asawa mo? Wika ni Ralph sa asawa ni Casey. Opo sir, siya po si Casey. Maikling sagot ng asawa ni Casey. Nakita kasi kita habang bumabiyaya ko, kaya nagdesisyon akong bumaba para kamustahin ka at kalimutan mo na ang ginawa mo sa kumpanya ko noon. Alam ko na nagbago ka na sa pagkakamaling nagawa mo at hiling ko na maging matagumpay ka pa rin kasama ang mapagmahal mong asawa. Sambit ni Ralph sa asawa ni Casey. At by the way, kilala ko ng sobrang iyong asawa. Pwede mo rin siyang tanungin. Wika ni Ralph sabay na ngumiti ito kay Casey. Hindi nagtagal ay muli nang pumasok sa magarang sasakyan si Ralph at mabilis na rin itong umalis. Ikinuwento ng asawa ni Casey sa kanya na si Ralph pala ay pangatlong anak ng may-ari ng malaking kumpanyang pinagtatrabahuan niya dati. At bilang paghahanda ng kanyang ama kay Ralph upang maging susunod na tagapagmana ng kanilang kumpanya, ay ninais nitong pakawalan sa marangyang pamumuhay si Ralph. Upang maranasan itong maghirap at matutunang magpursige, pinaranas niya kay Ralph kung paano mabuhay ng mahirap at kinukutya ng ibang tao. At upang matuto itong pahalagaan ang magarbong buhay na mayroon sila. Noong panahong bumalik na si Ralph sa kanilang pamilya at sinabi niya na sa kanyang ama na natutunan na nito ang mga leksyong nais ipaunawa sa kanya, ay agad na sinanay si Ralph upang pamunuan na ang kanilang malaking kumpanya. Samantala namang si Casey ay labis ang pagsisisi sa kanyang hindi makataong pagtrato noon kay Ralph. Walang humpay ang pag-iyak ni Casey sa kanyang asawa habang kinukwento nito ang mga pangyayari noon sa pagitan nila ni Ralph.
Palihim na lang na sinabi ni Casey sa kanyang sarili na sana ay si Ralph na lang ang kanyang pinili kung nalaman lang niya na ganoon ang pagkatao ni Ralph. Sa likod ng magandang mukha ni Casey ay nagkukubli ang masama nitong pag-uugali. Totoo nga ang salitang baliwala ang panlabas na kagandahan kung patapong basura naman ang pag-uugali na mayroon ka. Pinapahiwatig lamang sa kwento na to na hindi mo kailangan baguhin ang panlabas mong kaanyuan kung ang nais mo lamang ay makuha ang bagay na hindi mo naman kayang paghirapan. Malinis na intensyon ang tanging sagot para makahanap ng taong labis kang bibigyan ng halaga kahit saan mang anggulo katignan. Sana ay mayroon kayong aral na natutunan at hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat ho.